Ngayon po ay Saturday ng ikalimang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sila sa kanya. Ngunit mailan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Anong gagawin natin? Tanong nila. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy ng kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo noon, ay nagsabi sa kanila, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon, ipinahayag niyang mamamatay sa Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang dahil sa bansang iyon, kundi upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paanong may papatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang lumakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayan malapit sa ilang, at doon muna tumigil na kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago ang kapistahan upang isagawa ang paglilinis na hinihingi ng kautusan. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ipinag-utos ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ating nararamdaman o ang ating nagiging reaksyon sa tagumpay ng ibang tao? Tayo po ba ay naiinggit at nagbabalak ng masama o nagsisikap na pabagsakin ang taong iyon? O tayo po ba ay natutuwa at nakikibahagi sa kanyang kagalakan dahil sa natamong tagumpay and even wish him more success? Sa mabuting balita, dahil sa maraming himala o milagro na kanyang ginawa, naging tanyag si Jesus sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan, ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo, ay naalarma sa growing popularity of Jesus. Ang lumalawak na katanyagan ni Jesus ay nagiging banta para sa kanila. At dahil dito, nagpaplano sila ng masama para sa kanya. Gusto nilang ipapatay si Jesus. Dahil ang iniisip nila, kung maipapatay nila si Jesus, mamamatay din ang kanyang popularity. Ngunit hindi po ganun ang nangyari, because hindi po nangyayari ang kanilang plano ayon sa kanilang gusto. Ngunit papaano kaya kung hindi nainggit ang mga Pariseo kay Jesus? Papaano kaya kung nagkakaroon lamang ng dialogo o pag-uusap sa panig ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo at sa panig ng ating Panginoong Jesus kung papaano sila magkaisa upang matulungan ang mga mahihirap? Ang mga Pariseo ay maaari sanang magiging tulay sa isang positibong pagbabago at paglago ng buhay ng mga mahihirap. Ngunit hinayaan nila ang Diablo na magtanim ng inggit, galit at kasakiman sa kanilang puso. Kaya nagawa nila ang isang karumal-dumal na krimen, ang pagpapatay ng isang taong inosente sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Meron bang mabuting na idudulot ang inggit at kasakiman sa atin? Wala po. Wala po itong mabuting na idudulot sa atin. Nagtutulak lamang ito sa atin na gumawa ng masama, tulad ng ginawa ng mga Pariseo kay Jesus. Kaya bunutin natin, tanggalin natin ang anumang inggit at kasakiman sa ating puso. At imbis na mainggit, maging masaya tayo sa tagumpay na natamo ng ating kapwa. Imbis maging sakim, bakit hindi tayo maging mabuti at mapagbigay sa ating kapwa? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy.
Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.